public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. It's Wednesday, November 22 at welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. At ako po si Deo Macalma. At siyempre maliban sa akin ay makasama pa rin natin sa ating programa ang Undersecretary for Project Development Management ng Department of Interior and Local Government. Walang iba, awan sa Bali. Kundi si Yusek Odilon Pasaraba. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon, Lakay Deo. And of course, magandang hapon buong Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Lakay Deo, no? Si Yusek, yung dati naming Yusek Panadero of the DILG ay nagpapabati. Hi, Yusek P. Yeah. At of course, ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng tunay na serbisyo. Dahil po ang DILG ay matino, mahusay at maasahan lang kay Deo, handang paglingkuran namin at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At sa ngalan po ni Secretary Benhur Abalos, Lakay Deo, kasalukuyan siya nag-a-award ng ating mga National ADAC Award. Yes. Mahal na mahal po kayo ng ating butihing Secretary Benhur Abalos. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, sa aming website dzrhnews.com.ph at syempre sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais na idulog sa ahensya, mga rekomendasyon o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago ating talakayan at makapanayam Yusek Odilon, tumungo muna tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG Yusek. Tama, Lakay Deo, at sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa ating ahensya. At sa ating mga balita at aksyon, nakatanggap ng 300 na bagong tablets ang DILG na nagkakahalaga ng 2.9 milyon na pesos mula sa Cherry Mobile Philippines bilang donasyon para sa mapiling community-based drug rehabilitation centers sa bansa. Ang donasyon ng Cherry Mobile ay bahagi ng napagkasunduan sa pagitan ng DILG at ng mobile company para sa pagpapalakas ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program. At nangako rin ang Cherry Mobile na magbibigay ng scholarship. Wow! Sa mga kwalipikadong out-of-school youth. At nagpasalamat naman si DILG Secretary Benhur Abalos sa Cherry Mobile sa pagsuporta ng kumpanya sa anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Lakay Deo, isusulong ng DILG kasama ang ating mga attached agencies, maging ang lokal na pamahalaan, ang Bagong Pilipinas sa pamamagitan ng kauna-unahang DILG Strategic Plan for 2023 to 2028. Ang DILG Strat Plan na nakaangkla
sa Philippine Development Plan of 2023 to 2028 ay binuo upang makamit ang mga hangarin ng kagawaran at ipatupad ang mga estratehiya nito sa susunod na 5 taon bilang suporta sa 8-point socio-economic agenda at kampanya para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Layunin ng DILG Strategic Plan of 2023 to 2028 na panatilihin ang tapat, bukas at makataong lokal na pamamahala, paghahanda para sa isang future-ready local government, pagpapaigting ng kapayapaan at seguridad sa ating mga komunidad, at pagsisiguro sa karapatang pantao at produktibong pakikiisa sa lipunan ng persons deprived of liberties. Samantala, hinikayat naman ni DILG Secretary Benhar Abalos ang mga LGU at local civil society organizations na makiisa at suportahan ang Open Government Partnership Local Program o OGP. Ito ay isang onboarding program kung saan ang mga bagong miyembro na may kasalukuyang inisyatibo sa Open Government ay gagawa at mag-implementa ng mga local OGP action plans sa pamamagitan ng multi-stakeholders co-creation process na magbibigay daan sa mas bukas, may pananagutan at may pagtugon sa gobyerno. Ayon pa rin kay Secretary Abalos, suporta ng kagawaran ang Open Government upang patuloy na palakasin ang advokasya ng PHOG. Lagyan ng puso ang pinapagawang infrastruktura at iangkla sa pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan. Yan ang mensahe ng DILG Secretary Benhar Abalos sa ginanap na kwentong tagumpay, Innovative Practices in Local Infrastructure Governance sa Parañaque City, kamakailan. Hinimok ng kalihim ang LGUs na iayon sa mga pamahalaang reforma ang kwentong tagumpay upang masiguro ng pagpapagawa ng mga proyektong infrastruktura ay planado at angkop para sa susunod na henerasyon. Inihalimbawa ng kalihim ang Zero Open Defecation or ZOD movement ng Iloilo Province na nagbigay daan sa pagpapabuti ng sanitasyon ng 1,721 na barangay sa probinsya at pagpapabuti ng nutritional status ng ating mga residente. Sa kasalukuyan, nasa 13,625 na kalsada sa buong bansa ang nagawa sa ilalim ng iba't ibang locally funded projects ng DILG. Sa iba pang balita, sa ilalim naman sa isang leadership training program na Grassroots Renewal and Empowerment for Accountable and Transparent Barangays, ang may 42,000 na bagong halal na mga barangay official sa buong bansa. Sisimula ng pagsasanay sa 2 araw na basic orientation course kung saan ipapakilala sa mga opisyal at ilang fundamental sa barangay o barangay governance, kabila ang local government code, development planning at budget at finance at public ethics and accountability. Kasama rin dito na pag-aaralan o tatalakayin ang barangay governance, enriching citizen participation at performance management. Tatalakayin din maging ang seal of good local governance for barangays. Pero pinaalalahanan ni Secretary Abalos ang mga sangguniang kabataan o yung mga SK nato pa rin ang kanilang mga pangako noong sila ay nangangampanya pa lang. Umaasa din ang kalihim na ang mga natutunan ng mga SK officials sa training ay magsilbing inspirasyon nila para sa maayos at tapat na klase ng pamamahala sa ilalim ng kanilang liderato. So, solusyonan ng pamahalaan
ang problema ng masikip na mga kulungan at detention centers sa pamamagitan ng pagdaraos ng National Jail Decongestion Summit na gaganapin ngayong Disyembre 6 at 7 ng taong ito. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, ang summit ay makabuluhang hakbang sa pagtugon sa issue ng overcrowding sa ating mga kulungan. Gayon din ang mas makataong pagkakakulong ng mga PDLs at pagkakaroon ng tunay na rehabilitasyon bago makalaya. Ikinatuwa naman ng Mambabatas at Bicol Saro Party List Representative na si Brian Yamswan ang hakbang na anyay o solusyon sa agarang pagresolba ng mga kaso ng PDLs upang maiwasan ang siksikan sa mga piitan. Pangungunahan ang summit ng Justice Sector Coordinating Council or JSCC na binubuo ng Supreme Court, Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology. Galing-galing mo na magbalita, Yusek, para ka ng professional newscaster, ha? Inspirado sa ating Secretary Benhur, of course, at sa mambayang Pilipino. And magaling ang coach, Teo Macalma. At ilan lamang yan sa mga balitang hatid ng DILG sa ating pagbabalik. Pag-uusapan natin Yusek Pasaraba ang Subaybayani Awards ng DILG. At siyempre may mga Akala kay Teo. At siyempre may mga makausap tayong guest natin mamaya. Standby Yusek Odilon Pasaraba. Kami po ay magbabalik. Makalipas po ay lang lamang mga paalala. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Buhay ingatan, droga'y ayawan! Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito. Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalabanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito, bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal droga. At mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Balik po tayo mahabigan sa ating palatuntunang break time sa DILG sa DZRH break time. Pero sandali lang po mahabigan, meron tayong class report. Flash Report. Flash Report! Abay, yung pong lalaking naglalambitin mahabigan, tumulay-tulay sa kuryente ng Meralco dyan sa may Barangka, Marikina. Abay, nailigtas na. Ayan, buhay. Abay, nakuha rin po mahabigan ng rescue team ng Bureau of Fire Protection. At yung lalaking antibay, more than 30 hours Yusek Pasaraba na tumutulayan, naglalambitin sa poste ng Meralco dyan sa may Marikina. At ito po ay nailigtas na at ang pangalan ay Dennis Tragura. Ayan, ulitin po natin. Yan po nakita sa video, ha? Mabuti, mabait ang Meralco, hindi siya kinuryente, ha? Ang pangalan po ay Dennis Tragura. Ayan, ay pa siyang kunin ni Lord. Ayan, buti naman nakaligtas. Maraming salamat at congrats sa mga tao ng Bureau of Fire. At nailigtas nila ng buhay at hindi nahulog sa poste ng kuryente itong si Dennis Tragura. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Balik tayo sa ating Usapang Bayan, Yusek Pasaraba. At atin namang pag-usapan sa ito ang Subaybayani Awards ng Department of Interior and Local Government, Yusek. Yan, nakaka-proud naman maging DILG, Lakay Teo, lalo na yung mga taga-BFP na nagsalba doon sa
tao na sinabi mo kanina, Mr. Fragola ng Barangka Marikina. At tama ka dyan, Lakay, makakasama rin natin sa hapong ito ang isa sa mga LGU na nakatanggap ng Top Overall Performer Award sa Subaybayani, walang iba kundi ang San Pedro, Laguna. Nakaka-proud, Lakay Deo. Makakapanayam din natin ang ating punong abala sa katatapos lang ng Subaybayani Awards 2023 na sina Jetro P. De Castro, ang Project Manager ng Unified Project Management Office Support Group, at Cheryl Agustin Flores, hello, ng Project Monitoring and Evaluation Division mula sa Office of Project Development Services ng DILG. At ang Mayor ng San Pedro Laguna, Mayor Art Joseph Francis Mercado. Hi Mayor, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon na, Mayor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Aba, wala ba tayo dyan, Mayor? Congratulations, awardee po kayo. Maraming salamat po. Of course to DILG. Maraming salamat po sa parangal na binigay ninyo sa aming lungsod ng San Pedro. Ayan, galing-galing naman. At siyempre, pabatiin din natin, magandang lalaki, itong si Jetro De Castro, Project Manager ng Unified Project Management Office Support Group. Magandang hapon, Jetro. Magandang hapon po sa ating lahat. At kasama rin natin si Ma'am Cheryl Agustin Flores, ang Chief Project Monitoring and Evaluation Division mula po sa Office of Project Development. Ma'am, good afternoon. Magandang hapon po. Ayan. Okay, take it away, Yusek, ha? Ayan, para kanina. Para sa ating Lakay Deo, para sa ating mga kasamahan sa OPDS. Hi Jetro. Hello, Division Chief Cheryl. Maaari niyong ibahagi sa ating mga nakikinig at tagapakinig at tagapanood kung ano ba ang Subaybayan Portal, paano ang progresibo or proseso ng monitoring and evaluation ng mga proyekto ng ating mga lokal na pamahalaan, at paano po nasisiguro ng DILG ang kasiguraduhan or accuracy ng mga reports ng mga galing sa ating mga lokal na pamahalaan. Jethro? Ayan, maganda po siguro si Ma'am Cheryl ang mag-discuss sa atin ng Subaybayani Portal, ano? Ma'am Cheryl? Ang ating Subaybayan ay isang online information system na maaaring ma-access ninuman. So, it's open to the public at mapa-taong bayan, opisyal, empleyado ng gobyerno, pribadong sektor, academe at iba pa ay ma-access po itong ating portal. Nilalayan po nito na malaman ng lahat ang mga nangyayari sa mga proyektong ipinapatupad ng mga lokal na pamahalaan, partikular ang mga infrastrukturang nagkakapaghatid ng direktang serbisyo para sa taong bayan. Maaari itong ma-access sa ating link na subaybayan.dilg.gov.ph. Ang proseso ng M&E gamit ang Subaybayan ay nagsisimula sa pagre-report ng mga LGUs, partikular ang kanilang mga local engineering offices, ukol sa progress at iba pang impormasyon na may kinalaman sa implementasyon ng mga projects. Ang mga report na ito ay dumadaan sa validation process ng ating mga DILG officers sa iba-ibang level. So, pwede po ang ating municipal level, city level, at provincial level hanggang regional level bago makarating sa central office level. Ito ay regular na ginagawa upang mapanatili ang integridad ng impormasyong ibinabahagi sa ating publiko. Ayan, Mama Cheryl. Ma'am Cheryl, paano nyo, sino-sino pong, paano yung validation na process na ginagawa ng DILG para mapabilang yung mga qualification na tinitignan po nyo para sila po ay maging awardee dito po sa Subaybayani Awardee sa Ma'am Cheryl? Ang assessment po ay nagsisimula sa masusing pagtingin sa mga datos at impormasyon na binahagi ng mga LGUs natin sa taong bayan gamit ang ating Subaybayan Portal. Gabay natin ang mga key parameters na completeness, timeliness, at accuracy.
sa pagsusuring ito. Ang mga pumapasa sa unang antas ng ating pagsusuri ay sila na mang-aangat para sa ikaliwang level. So ang ating ginawa, yung una nating first sala doon sa ating ginawa ay 87 po ang pumasa. Oh, So dami. sa ikalawang level po ng assessment na tinatawag natin, may validation po tayong ginagawa wherein pinupuntahan po natin mismo ang mga LGUs na nag-qualify doon sa ating unang sala ng pagkuha ng mga qualifiers. Ang mga napiling LGUs pinupuntahan ng ating mga engineers mula sa central office in partnership with our field offices. So, ang taga-region at mga taga-provincial offices ng DILG upang masiguro ng kanilang compliance at upang matignan na rin ang mga iba pang initiatives at best practices ng mga ito patungkol sa pagsubaybay o monitoring and evaluation ng mga proyektong bayan. Ayun. Jetro, anong category ng parangal ang ibinibigay nitong Subaybayani Awards? Marami bang kategorya yan? Nako, sa atin pong Subaybayani Awards ay nakapag-shortlist po tayo ng 87 LGU, sabi nga ni Ma'am Cheryl. Mm-mm. At binigyan po natin dito ay 55 overall best Subaybayani awardees. Nagbigay din po tayo ng award para sa ating ng mga special awards para sa pag-monitor ng mga local government support funded projects like the Growth Equity Fund, financial assistance to LGUs, and the support to Barangay Development Program. Ayan. Binigyan din po natin ng awards ang ating mga regional offices, DILG regional offices na kasama po natin sa pag-monitor ng ating mga projects. Tama po ba, Ma'am Cheryl? Tama. Mhm. So, At Yusek, kayo sa DILG, anong binibigay niyong reward naman dito sa mga awardees? May monetary consideration ba yan? Mga plaque? O dagdag ira? Ayan. Ikaw ang tinatanong ko, Lakay Yusek. Deo, anong, alam mo naman, oh. ang DILG, pag nagbibigay ng insentibo sa ating mga lokal na pamahalaan, package yan. Okay? Kaya Package na yan. aabangan ng ating mga lokal na pamahalaan ng SGLG dahil itong mga insentibo sa infrastruktura ay kabilang sa indicators ng SGLG, Lakay Deo. Kasi kung malaki ang incentive, makikibalato kay awardee, kay Mayor Francis Mercado. Ayan, Lakay Deo. ayan, Mayor Joseph Francis Mercado, sir. Kadalasan po sinasagawa ng gobyerno ang mga programs tulad ng subaybayan upang subaybayani upang nalalaman ng mga tao ang kalagayan po ng mga proyekto sa kanilang LGU. Sa inyong experience, Mayor Mercado, ano naman po ang naging kahalaga nitong subaybayani sa mismong pamahalaang lokal o maging sa mismong pagpapatakbo ng inyong syudad, Mayor? Well, salamat ho. No? For transparency and accountability, kaya nabanggit ko kanina na sa Subaybayani ho, meron silang portal, tinatawag na portal na kahit sino po ay pwedeng pumunta doon upang makita yung mga projects ng kanilang lokal na pamahalaan at makapagbigay din sila ng mga kanilang mga comments, suggestions, or hinaing, no? Para malaman din ho ng ating LGU kung ano ba yung nagiging problema sa project, sa site. No? But nandito rin ho, no? Ako ay nagpapasalamat din ho na meron tayong mga masisipag na engineers dito sa ating City Engineering Office na talagang nakatutok po sa bawat proyekto ng ating administrasyon, whether it be nationally funded or locally funded. Nakatutok po sila at nagbibigay ho ng accomplishment reports regularly. At yun po yung sinasubmit natin sa DILG, sa Subaybayani monthly. No? Yan, Lakay Deo. Tanungin natin si Mayor Art, no? Bilang lokal na ehekutibo, paano mo sinusuguro ang palagi ang updated or nasa tamang oras na pag-a-upload at pagsusumite ng ating mga datos at mga report patungkol sa implementasyon ng ating mga locally funded at saka mga nationally funded na infrastruktura sa inyong lungsod, Mayor? Ano yung mga estratehiya natin?
Opo. So meron po tayong City Development Council, no, that meets regularly once every quarter. And then doon ho sa City Development Council ay bumuo tayo, no, ng City Project Monitoring and Evaluation Committee na very active. At least once a month ay nagko-convene ho sila to go around, no, and check yung mga different projects ng ating LGU. So nakikita ho nila kung ano yung status ng mga proyekto ng ating LGU, and nagbibigay ho sila ng mga komento kung ano pa yung dapat i-improve, kung ano yung mga kailangan gawin pa. No? So based on that, na nakuha ho natin yung mga reports, and then yun ho yung nire-report natin sa ating DILG. And nagpapasalamat din ako, no? Very active ho yung ating mga DILG field officers, talagang nakatutok sa implementasyon ho ng mga projects. Kaya nakakapag-submit ho ang ating mga magagaling na engineers ng kanilang accomplishment report at least once a month. Ayan. Mayor Mercado, sir, sa inyo po sa San Pedro City, may mechanism po ba kayo sa opisina para tugma, ayan, at matiyak na ang mga datos na inireport po sa inyo ay tama at aktwal na estado ng mga projects, Mayor? Yes, so yun nga ho, no, meron kaming regular meeting ng ating City Development Council and yung ating City Engineering Office din ho, together with our city planning ay in close coordination lagi sa ating Office of the Mayor upang magbigay ng reports, no, sa mga ongoing projects ng ating city government. At meron din ho kami tinatawag na ugnayan sa San Pedro or USAP, kung saan ini-include natin, no, binibigyan natin boses yung ating mga kababayan. Pwede po silang mag-report doon, no, kung ano man yung nakikita nila na kanilang hinaing or problema, whether it be sa mga proyekto ng ating gobyerno, mga programa, or kahit papuri ho sa ating gobyerno, pwede ho nilang mag-comment doon, no, sa ating usap. At yun ho yung binibigyan natin, ina-address ho natin agad. No? So yun siguro isang mechanism ng ating local government na ginawa ko sa ating administrasyon. Paano yung Mayor kung may nandadaya? Mayor, paano kung may nandadaya ng report? Anong gagawin po natin? Anong ginagawa po ninyo? Wala naman ho siguro, no? Mahuhusay naman ho yung ating mga engineers dito, mga project engineers natin. And siguro hindi ho kami makakatanggap, no, ng Top Overall Performer Award kung nangyayari ho yan, sir. So very thankful din ho sa DILG and to all our city government employees sa lahat ng ginagawa po nila para sa ating gobyerno. Lakay Deo, pwede ba natin tanungin si Mayor kung may na-blacklist na contractor dahil sa poor performance or dahil sa mga report ng ating mga kababayan sa siyudad ng San Pedro, Mayor? Sir, so far, wala pa naman ho. Mahuhusay naman ho yung ating mga contractors and suppliers. Again, in close coordination with the City Engineering Office, nakakapagbigay ho sila, no, based on their time frame, nakakapag-deliver ho sila sa kanilang pinangako. Ayan na. At saka, Mayor, dati Yusek Pasaraba, may mga billboard na inilalagay kung kailan nag-start yung project, kung kailan dapat matapos, yung amount ng project. Ginagawa pa ba ito, Yusek? O kaya si Mayor Mercado, ginagawa ba yan sa San Pedro, Mayor? Yes, sir. Opo, kompleto po kami. Yun yung sasabi natin ng transparency. No? Papakita natin sa taong bayan kung magkano ba talaga, no, yung cost ng proyekto. Nakasulat din ho yung kung gaano katagal yung duration ng project. No? Gusto natin bawat piso na ginagastos ng gobyerno ay napupunta sa mga makabuluhang at mga importanteng proyekto na papakinabangan po ng bawat tiga San Pedro. Lakay Deo, si Mayor Art, ang mga estratehiya, ang kanyang mga practices sa implementation ng ating infrastructure ay isang kwentong tagumpay para sa ating local infrastructure reform. Alam mo naman, Lakay Deo, napakahalaga ng infrastruktura para sa pag-unlad ng ating mga mamamayang Pilipino. Jethro ng OPDS, kwentuhan natin sila kay Deo, si Mayor Art at ang mga tagapakinig kung maaari na bang magiging kwentong tagumpay ang experience ng ating City of San Pedro Laguna.
Thank you, Yusek Odi. Talagang isang malaking event po itong Kwentong Tagumpay na nilunsad po natin sa DILG sa pamamagitan ng Office of Project Development Services. Ito pong ating Kwentong Tagumpay with the theme Innovative Practices in Local Infrastructure Governance ay tinawag po natin ang ating mga local government units from the provinces, cities, and municipalities para magkwento sa iba pang mga local government units sa kanilang mga innovative practices. So, eto pong ating kwentong tagumpay ay merong 5 different themes. May mga sharings po on water supply and sanitation, local access roads, disaster resiliency, infrastructure, smart governance, and local economic enterprise. Ayan, mula po sa iba't ibang mga LGUs ang ating mga speakers dito sa ating kwentong tagumpay. Ayan, Jetro, may mensahe ba ka sa ating mga LGUs upang mag-adapt ng mga technological innovation at mga practical development upang mas mapabuti ang kanilang performance at service delivery? Ay, opo. Kung maaalala po natin sa speech po ni Secretary sa ating kwentong tagumpay sa pamamagitan ni Yusek Odi, sinabi po niya na kailangan po nating lagyan ng puso ang ating mga infrastruktura at iangkla ito sa pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan. Ayan. So, I hope po sa ating mga local government units na nakapanood at nakapunta sa kwentong tagumpay at sa iba na rin pong mga local government units na tignan po natin yung mga opportunities for development, lalong-lalo na po kung saan natin magagamit yung technology para mas mapaayos ang proseso sa ating mga LGUs. Pwede rin po nating tignan yung mga best practices ng mga local government units in infrastructure like water, like local roads, at kung paano po nito natutulungan yung local economy natin na mas maging vibrant. Makikita po natin ito sa mga experiences ng LGUs. Pwede pong lumapit sa DILG, lalong-lalo na po sa OPDS para sa mga kwentong tagumpay na ito, and we will be willingly share all of these informations to our LGUs. They don't have to copy the exact projects, but they can take it apart and use yung mga magagamit po nila sa kanilang mga LGUs. Ayan, Yusek. Lakay Deo. Para kay Mayor Art naman, bigyan natin siya ng oportunidad na hikayatin at bigyan ng payo or impluwensyahan ang mga ibang lokal na pamahalaan, lalong-lalo na yung mga local chief executive, kung paano mas mapapanatili ang transparency, accountability at may puso na infrastruktura pang lokal na pamahalaan. Mayor? Yes, no? So, for other local chief executives, I'm sure magagaling din naman ho ang kanilang engineering office, magagaling ho yung mga empleyado natin. Siguro ang pinaka-importante is yung coordination between the different offices, departments, at yung mga pinangako natin sa taong bayan, being transparent. And malaking bagay din ho talaga yung Subaybayani Portal. Yun ho yung isang way to show our constituents kung ano ba yung mga proyekto na nagagawa ng ating city. And meron din social media ngayon, malaking bagay na rin no? So you can post yung mga proyekto na ginagawa ng ating ng inyong administrasyon at makikita ng ating taong bayan. And siguro isa na may pagmamalaki namin yung binanggit ko kanina na ugnayan sa San Pedro. Kung saan makakausap niyo po talaga, diretso yung ating mga kababayan, yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga gustong pag-usapan, yung mga problema na dapat solusyonan ng gobyerno, malalaman natin doon. So, yun yung siguro yung isang i-recommend ko sa other LGUs is to have yung parang ugnayan sa San Pedro para mas makadaupang palad pa nila ang kanilang mga constituents. Nako, Mayor, may nagtatanong dito sa iyo. Ayan, ilang taon na raw po ba kayo at binata pa po ba daw kayo? 34 years old ho, married with 2 kids na. So, sorry na yung mga nagtatanong dito, mga ladies, ha? Ayan, pakitanong daw kung binata si Mayor. Taken na pala si Mayor San Pedro, Mayor Mercado. Anyway, Mayor Art Mercado, sir, congratulations, ha? At ano ba ang iba pang naipagmamalaki natin sa San Pedro City? Ano may mga diyan?
Ano mga produkto nyo dyan na ipinagmamalaki ng mga taga San Pedro? Yes sir, kami ho yung Sampaguita Capital sa Philippines. No? So yun ho yung isa sa mga aming priority na ibalik ko dito sa aming lungsod. And pasasalamat din ho sa DILG of course, no? Kay Yusek, maraming salamat ho sa pagbibigay ng parangal, no, sa ating administrasyon, and looking forward sa ating SGLG next month, no? So hopefully maka 7th Street po ang City of San Pedro. Okay, Wow, Lakay Deo. Okay, Mayor Art Joseph Francis Mercado, sir. Maraming salamat at muli, congratulations. At syempre, si Mama Cheryl Agustina Flores. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Ayan. At si Jetro De Castro, Project Manager ng Unified Project Management Office Support Group. Jetro, maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan, Yusek, ha? Abay, huwag kang alis dyan dahil mamaya may makasap tayong mga bagong halal na punong barangay. Abay, ano ba ang tagubilin ninyo sa DILG sa mga newly elected barangay at SK officials? At yan po ay sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Isang Growth Equity Fund o GEF ang inihahanda bilang dagdag na tulong pinansyal sa mga LGU na pinakanangangailangan. Mayroon ring ihahain ng national government na programa para sa paglinang ng kapasidad para lalong iangat ang kakayahan ng mga LGU na ipagpatuloy ang mga natukoy na programa, proyekto at aktibidad sa kani-kanilang mga komunidad. Bawat isa sa atin ay may papel din. Umiwas sa fake news. Alamin ang plano at prioridad ng iyong LGU at ang mga serbisyong dapat inihahatid sa inyo. Sundan ang budget. Tama ba ang pinaglalaanan ng pondo? Makialam. May say ka dahil ito ay mula sa buwis mo. Ang pagbabagong ating kinakarap ay hindi magiging madali. Pero ito ang daan para makamit ang panatag na buhay para sa ating pamilya at komunidad. Pagkain sa pagkainan. Edukasyon naming mga kabataan. Malusog na pangangatawan at marangal na kabuhayan. Ang pag-angat ng lokal ay pag-angat ng bansa. Kabahagi tayo rito. Angat, Lokal, Tamang pondo, angat serbisyo. Wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Merry Christmas, Yusek Odilon. Marasag nga Pasko, Apo Yusek. Wow! Talaga naman sa DZRH, ramdam na natin ang Kapaskuhan, Lakay Deo. And of course, ang ating klima naman sa Region 2, Ayos at Region 1. Region 1. Malamig ang na. nangungunang Region 1. Ramdam na natin ang December breeze, Lakay Deo.
At nagbabalik po ang DILG sa DZRH break time. At sa katatapos na barangay at SK election sa USEC. Abay, kilalanin nga natin isang newly elected barangay chairman mula sa Pasig. Aba, kina Mayor Vico Soto pala ito, ha? Kasing gwapo ito ni Mayor Vico Soto o mas gwapo? Makita nga, Lakay Deo, tama ka dyan. Sa hapong ito ay ating kilalanin ang bagong-bago na punong barangay ng Santolan, Pasig City, Kapitan or punong barangay, Jose Gabriel G. Bayan. Magandang hapon po sa iyo, Kap Gab Bayan. Malapit na, nasa monumento na siya, Yusek. Ayan, medyo na-traffic lang. Ay, Kapitan, ano bang tawag kay Kapitan? Kapitan, Chairman Jose o Joe. Ayan, Kapitan Jose Gabriel Bayan. Aba, ang ganda na apelyido, ha? Ayan. Magandang hapon, Bayan. Ay, Chairman, magandang hapon po, Kapitan. Ano ba talaga ang tawag, Yusek Odilon, sa ating mga barangay officials? Kasi nung sinaunang panahon, kapitan eh. Ngayon ba, chairman na ang tawag? Ano ba ang dapat na tawag sa kanila? Ang nasa ating local government code ay punong barangay, Lakay Deo. Pero alam mo naman, yung kinaugalian natin na CAP, super CAP, di ba? Kaya, or mga chairman, mga yan. So, pagbigyan natin ang mga iba't ibang dimension ng pag-a-address sa ating mga punong barangay. O di, pabatiin mo natin si Kap Gab Bayan. Ayan, ayun pala ang tawag sa kanya, Kap Gab Bayan. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Kap. Hey, good afternoon, sir. Si Gab po. Am I clear po? Good afternoon po. Maliwanag, Kap. Oo. Hello po, sir. Ayan, narinig po namin kayo, Kap, loud and clear. Ayan, dinig na dinig po tayo sa Pasig. Yes po. Good afternoon po. Salamat po sa inyo pong pagpapa-unlock sa inyo pong show, sir. Thank you so much po. Habang kayo ay nasakyan, papalapit dito sa DZRH, ayan. Yes, alam po namin nasa monumento na kayo, ayan. All the way from Santolan po. Napakahaba ng biyahe. Traffic talaga. Sino ba itong si Kapitan Jose Gabriel Bayan? Dati na po siyang public servant bago mahalal bilang punong barangay ng barangay Santolan, Pasig. Alright. Sir, nagsimula po ako bilang isang youth volunteer when I was 16 years old. Tapos mas nahasa po ang ating, in the same barangay where I am serving as the punong barangay po sa barangay Santolan. Then, mas nahasa yung ating kaalaman sa pamumuno nung pumasok po tayo sa kolehiyo. Naging student leader po tayo, and in our last year, 4th year po tayo sa kolehiyo, we were elected as the president of FE Central Student Organization. Yung highest governing body po ng FU, dun po talagang natuto tayo. We were trained, we were capacitated by student leaders and by our academic institution. Then after graduating po from FEU, we were awarded po as Jose Rizal Model Student of the Philippines. Then bumalik po ang SK, di ba? Through SK Reform Act kasi na-abolish nga po siya. Then bumalik siya year 2019, if I'm not mistaken. 2018, sir. 2018, bumalik po ang SK. Tumakbo po ako as an independent candidate. Ayan, pinalad po tayo. Then the rest was history. Ayan po. Lakay Deo. So may pinanggagalingan pala itong batang Kapitan Gab Bayan. Yes po. So, Kap, maaari mo bang i-share sa amin kung ano ang inspirasyon mo para from SK Chairperson to punong barangay? Anong inspirasyon mo na naisipan mo na maging tatakbong punong barangay? Ano ang nag-trigger sa'yo para ibahagi mo ang inyong oras? Kasi batang-bata ito, Lakay Deo, no? Ang iyong oras, ang iyong enerhiya para sa pagsisilbi sa barangay Santolan, Pasig City. Okay. I think, sir, basically our experiences
from being a youth volunteer, to being a student leader, to being the SK chairman, yung mga karanasan po natin, yung naging inspirasyon natin para umakyat pa sa mas mataas na posisyon, no? Siguro, naging mulat po tayo sa mga problemang kinakaharap ng ating barangay. Basically, yan naman yung pinaka-inspirasyon natin, yung mga problema, yung mga kwento po ng ating mga kabarangay na nakita natin na may pwede tayong magawa. Siguro main 3 reasons, no, na gusto nating maayos sa mga barangay. Kasi ako, sir, ever since pinasok po natin ang public service when I was elected as SK chairman, I strongly believe, and I think DILG would agree with me, na ang totoong pagbabago po pwedeng magsimula sa barangay. Kasi kami po ang frontliners ng public service. So 3 things na nakikita ko po na problema, no, na umiikot sa good governance. Number 1 po yung proper utilization of fund na nagsisimula po sa maayos sa pagpaplano. Number 2 po ay proper management. Siguro kinakailangan yung bawat barangay natin itaas yung standards in terms of managing our barangay employees through HR management and development. Bigyan sila ng proper incentives, i-capacitate sila, i-empower sila, no? And third, siguro po yung maayos pong koordinasyon or proper coordination sa ating nasasakupan. It's very important na ang barangay officials po natin, especially sa punong barangay, ay pinapakinggan. No, pinapakinggan yung mga suggestion, opinion ng mga tao, positibo man o negatibo. Kasi ito rin yung magiging datos natin para makapag-implementa tayo ng maayos sa programa. Yun siguro, sir, ang pinaka-pinanggagalingan natin ay maging bahagi ng good governance para ma-resolve yung bawat issue o problema na nakikita natin sa Barangay Santolan po. Ayan, Kap Gab, ngayong kayo po ay punong barangay na, barangay chairman na. Ano naman ang binabalak mong project o programa sa Barangay Santolan na Pasig City? Ano ba ang binabalak mong gawin dyan? Sige, sir. Tayo tumatakbo. Good po ang ating plataforma sa tinatawag naming 8 centers ng bayanihan sa Santolan. So, briefly lang, i-summarize ko po ito para sa ating mga tagapakinig. Yung 8 centers ng bayanihan sa Santolan, umiikot po siya sa bayanihan para sa maayos, maagap at tapat na pamamahala. Ito po yung pag-professionalize sa barangay hall at digitize sa ating pong basic services. Diyan po yan papasok. And also the representation po para palakasin pa yung participatory governance o yung pagsibikong pakikilahok. Pangalawa po ay yung bayanihan para sa matatag na seguridad at disaster response. Considering that our barangay is very vulnerable pagdating po sa disaster, mas palalakasin po natin yan through the Santolan Command Center. Kasama na rin yung ambulansya, yung pag-responde po ng BSF, gagawin po natin siyang sentralisado. Pangatlo po, yung bayanihan para sa edukasyon. Yan, gusto natin magkaroon ng eskwela center para po siyang alternative learning system, pero mas holistic po yung approach, kasama na yung mga PWD students, AL students, and of course yung tamang suporta po para sa ating mga academic institution. Pang-apat po, bayanihan para sa kalusugan. So, sa kalusugan naman, palalakasin pa natin yung ating health center. Kasi nakikita po natin na nasasayang yung potential ng ating health centers kung meron lang proper management and coordination sa ating lungsod. Pang-5 ay bayanihan para sa kabuhayan. Gusto natin magkaroon ng peso-based yung Santolan Livelihood Employment Office para po sa mga naghahanap ng trabaho. Pang-6 po, bayanihan para sa kalinisan. So, gusto natin ang maayos na koordinasyon sa ating lungsod in terms po ng solid waste collection. Ayan, sinasummarize ko na lang po. Pang-7 ay bayanihan para sa maayos na pasilidad at ligtas na daanan. At panghuli po yung bayanihan para sa turismo, sining at kultura. So, it's a very holistic approach po. And sinisimula natin siya through our transition plan. Ngayon, sa kasalukuyan po, pangatlong araw po, since assumed office, we are collecting data, kinakausap na po natin ang bawat departamento para alam po natin ang aayusin paunti-unti, no, para po magawa natin ang mga plataformang ito. Yusek, ang programa ni Kapag Bayan, pang mayor, pang congressman na
Hindi naman po. Lakay Deo, nakakatuwa siya, no? Dahil pinapamalas niya ang very fundamental value or character ng isang liderato. Ang nire-recognize niya ang bayanihan. Bayanihan para sa bagong barangay, para sa bagong Pilipinas. Lakay Deo. Okay. Gab? Yes po, Yusek. Yes po. Okay, of course, ang DILG, katuwang natin yan sa pagpapa-unlad ng ating mga barangay. Meron ka bang ekspektasyon para sa kung paano makakasuporta ang iyong DILG sa mandato ng ating mga barangays, Gab? Ayan, Yusek, salamat po sa tanong. No? Actually, nagkaroon tayo ng konting confusion dahil, di ba, pagka-proklama po sa mga bagong halal na opisyal, we thought na immediately we will assume office. Pero we are very glad dahil napaka-proactive po ng DILG. Nagkaroon agad ng press con si Sec Abalos, di ba? Tama po. After the proclamation, para iklaro, nagbaba po ng Memorandum Circular 2023-166 para po sa tamang gabay ng ating mga... Yes, tama sir. Yusek, di ba po? For the newly elected officials. And nagkaroon nung 3 weeks, if I'm not mistaken, tama po, minimum of 3 weeks to transition. Yung mga checklist pong nandun, yung verification ng outgoing, di ba? Pangalawa po, yung turnover ceremony. Pangatlo, yung oath turnover ng mga accountabilities, sa mga documents, yes. And oath taking. Siguro, Yusek, ang expectations lang natin sa DILG, i-ensure lang natin yung compliances ng memorandum. Kasi very well guided naman po ang nagbababa naman po ng maayos na gabay ang ating tanggapan ng DILG in terms po sa transition ng newly elected officials. Siguro yung assurance na lang ng compliance ng bawat lungsod hanggang sa makaabot po sa barangay level. Kasi for example, sa amin pong barangay, yung naging transition, yung naging turnover, no, may mga compliances na medyo nahirapan tayo. Dahil hindi naging maayos yung pagdodokumento ng turnover. Pero rest assured po, yung Pasig DILG talagang very hands-on naman po sa atin, tinutulungan tayo. So siguro yun lang, Yusek, just to ensure yung compliances po hanggang sa barangay. Ayun, maraming salamat Kap Gabayan ng Barangay Santolan, Pasig City. Abay, sabi ng schoolmate mo, si Atty. Byong Garing, kaya pala magaling, graduate pala ng FEU siya Yan. Salamat po. Maraming salamat, Kap, at muli, congratulations. Thank you, magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Ayan. Gab, maraming salamat sa ngalan ni SILG, Benhar Abalos. Congratulations. Ayan. Thank you, Yusek. Salamat po. Ayan, batang-batang barangay kapitan, dating SK chairman, ngayon ay barangay chairman. Baka next election, Yusek, baka graduating na yata si Mayor Vico, di ba? Baka tumakbo mayor ito, ha? O kaya congressman. Anyway, maraming salamat po at teka muna, ha? Abay, bago tayo magpaalam, Yusek, sabi rito, pakibati naman ng, sabi ni Miss Zamora, hindi ba niya abusadong barangay kapitan? Hindi. Ba't meron bang abusadong barangay kapitan sa Pasig? Hindi po, mabait yan, matino yan. Happy birthday, most merciful Grandmaster Boy Gabionsa at si Attorney Jonald Baez ng Court of Appeals. Binabati ni Kuya Dado Melegrito. Yusek, it hurts to say goodbye. Maraming salamat at yan na ang kakabuan nating programa. At maraming salamat po sa iyong pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Of course, Lakay Deo, sa ngalan ng Secretary Benhar Abalos, ang aksyon at gawa bago ang salita. At kinokongratulate lahat natin ng mga national awardees sa Anti-Drug Abuse Council, Lakay Deo, at sa lahat ng mga sumusuporta, walang sawang sumusuporta sa DILG, sa buong bansa ng Pilipinas or sa buong Pilipinas, Lakay Deo. Maraming salamat at magandang hapon.
Maraming salamat, Yusek. Magandang hapon po sa inyo. At ako po, si Deo Macalma. Thank you. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.